Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinamalang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Sa pamamagitan ng CCTV, nalaman ni Artemis kung ano ang nangyari kay Dalia. Nakilala niya si Negra Diabla bilang mismong nangdukot sa dalaga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Artemis at agad na nangtungo sa lugar na nakita niyang tinahak ni Negra Diabla noon. Sa mga sandaling iyon, binabantayan ni Negra Diabla si Dalia na mahimbing ang tulog. Dahil sa pamagitan ng kapangyarihan ng kanyang itim na mahika. Nang dumating si Ador sa paligid ng bahay, muli niyang iniligaw si Ador upang hindi nito makita si Dalia. Samantala, hindi rin umalis si Artemis sa nasasakupan ng farm ni Gadon. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng nobelang pinamagatang Immortal. Gagamitin ko ang kamera. Ngayon, nakita ko rin. May binubuhat ng tao si Dalia yon. Yung binubuhat o buhat-buhat ng matandang babae. Madali lang iligaw yan. Tignan ko ang... Pero magmanman pa ako sa paligid.
May buhaya. Nakanganga na papalapit sa matanda. Isusubo si Dahlia sa buhaya. Hindi! Sige, buhaya komando. Ilayo mo ang babaeng yan dito. Dalhin mo siya sa kinaroroonan ng sasakyan na itinago natin sa kuweba. Magtatagumpay tayo. Dalhin ang babaeng yan sa ikatlong mundo. Gawin natin siyang bihag upang hindi na makahadlang ang dayuhang yon sa kagustuhan ni Reyna Hadesa. Pahirapan natin sila upang tayo ang maghari roon. Ano yun? Bitawan mo ang dinukot mo, buhaya. Ano? Isang mandirigma? Sino ka? Dayuhan na narito sa mundo ng tao. Sa pamamagitan ng espada ko, naniniwala akong alam mo kung anong lahi ang pinanggalingan ko. Hindi ka nagkakamali. Sinundan pa rin kita. Wala kang laban sa kapangyarihan ko. Bitawan mo ang dinukot mo, buhaya komando. Harapin mo ang mandirigmang yan. Hindi kayo magtatagumpay sa masama yung balak sa mundo ng tao. Bumalik na kayo sa mundong pinagmulan nyo. Hindi sa utos ng Reyna Hadesa ang pagbabalik namin. At kung hindi man kami makabalik sa dati naming mundo, kayo ang aming pahihirapan na. Sa anumang panahon, hindi kailanman maghahari ang itim na kapangyarihan. Sige, buhaya komando. Sakmalin mo ang kalaban. Ano ang nangyayari doon sa burol? Tumatawa si matandang Diabla. Titingnan ko. Pero hindi ako magpapakita. Talagang masamang tao ang matandang Diabla na yan. Pero bakit siya tumatawa? Hindi iyon tawa ng kasiyahan. Delikado si buhaya komando. Ito nang katapusan mo. Alerta buhaya libat! Naglaho na parang usok ang buhaya. Ako ang kalaban mo kung talagang matapang ka. Latiw ko ang ipinalo niya sa lupa. Anong kapangyarihan ng babaeng yan? Tinaman ako. Hindi pwede. Biglain kong hilain. Ayun. Lumipad siya. Bumaka ang kanyang saya. Kakaiba ang babaeng yun. Si Dahlia. Kailangan ko siyang ilayo dito. Sir Artemis! Sir Artemis! Kilala mo ako? Opo, sir.
Ako ang dating driver ni Sir Ganon. Saktan niyo na ako, sir, at umalis na kayo rito. Ano? Ay, aray ko. Ayun na si Sir Artemis. Ay, mabuti at bumalik na ang malay ni Dalia. At hindi nahirapan si Sir sa pagsakay sa motorsiklo. Aray ko, masakit sobra ang pagsuntok sa akin ni Sir Artemis. Mabuti na lang. At, naku, ano yun? May anong gumalaw doon sa tamuan. Yung alimot. Ay, tama. Isang alimot yun. Hindi ko alam ang mga nangyari, sir. Natalo ka ng itim na kapangyarihan, Dalia. Ha? Itim na kapangyarihan? Ang naalala ko lang, may matandang babae sa gate. Gutom daw. Gusto ko sanang bigyan ng pagkain. Pero nang buksan ko ang gate, bigla na lang may umatake sa akin at wala na akong maalala. Sige, Dalia. Magpahinga ka muna. Matutulog ka para mabilis bumalik ang lakas mo. Opo, sir. Sige. Dito ka muna sa kwarto mo. Aalis na ako. Ano ba ang nangyari sa akin? Malakas ang pakiramdam ko nang magising ako. Gusto kong lumaban. Pero bakit wala akong lakas? Ang matandang yon, may taglay siyang kapangyarihan. Itim na kapangyarihan. Ngayon, malakas ang isip ko. Alam kong kaya kong bumangon. Pero mahina ang katawan ko. Siguro, mas mabuting matulog muna. Pipilitin kong matulog. Baka bumalik ang lakas ko pagmulat ko. Ay, magpagaling ka, buhaya komando. Ayokong mamatay ka. Mabuti at nagkamalay ka sa huling sandali at naging anino ka. Kung hindi, baka napuruhan ka ng dayuhang yon. Hindi niya alam na sa pagkawala mo bilang buhaya, naging anino ka. Halika, ipikit mo na ang malalaki mong mata at magpapagaling ka. Ano? May kumidnap sa'yo? Oo, Riani. Hindi ko alam kung paano niya ako nakuha nung matandang yon. At bakit? Hindi ko alam kung bakit hindi ko naalala kaagad. Oo. Noon, may malimit akong makitang matanda na babae. At nakikita ko dito sa amin. Nag-iisa ang matandang yon. At baka, ano kaya ang koneksyon
ng mga sinasabi sa akin ni Sir Artemis noon. Tama ka, Dahlia. Sabi ni Sir Artemis, may maitim na kapangyarihan ang matandang yun. Ganon? At ano naman ang nangyari? Bakit hindi ka man lang nakagawa ng paraan para maprotektahan mo ang iyong sarili? Hindi ko alam, Riani. Biglang nawala ako sa aking pag-iisip nun. Nakadarama ako ng awa. Ganon? Nagiging isa akong walang kamalay-malay. Kaya pala ganyan. Ang maganda, pupunta na lang ako dyan sa inyo para makapag-usap tayo ng maigi. Oo, Riani. Nandito lang ako sa aking kwarto. Antayin kita rito. Bye. Bye, Dahlia. Oh, ano naman yung nangyari kay Dahlia? Pero, paano kaya matuntun ni Sir Artemis kung saan dinala ng matandang yun si Dahlia? Ay, mabuti na lang at nakauwi na si Senyorito Ares. Kasi kapag hindi siya nakauwi at nandito pa siya, ay nako, baka nadamay siya sa kalokohan ni matandang Diabla. Siya nga pala, nakabalik na kaya yung buhaya doon sa lungga niya. Ay nako, mas lalo akong natatakot. Sa bagay, hindi alam ng matandang Diabla na yon na tinulungan ko si Sir Artemis. Pero, paano yun? Ano ang koneksyon ni matandang Diabla kay Sir Artemis? Kasi parang dati na silang magkalaban. Oo, matagal konti na pinanood ko ang mga nangyari. Nako, gustong sakmalin ng buhaya si Sir Artemis kasi inuutosan ng matandang Diabla na yun. Pero, bilib ako sa pagka-alerto ni Sir Artemis. Saka, nako, parang nag-ibang itsura niya nung nakipaglaban na siya sa buhaya. Ay, paano talaga? Nako, akala ko nga'y panaginip lang yung pinapanood ko. Anong ginagawa mo? Adortao. Si matandang Diabla. Ay, nako, nakakatakot ang itsura niya. Anong ginagawa mo, sabi? Ano? Anong ginagawa kong sinasabi mo, matandang Diabla? Tinulungan mo ba ang iyong kaaway? Ano? Hindi. Paano ko naman tutulungan? Maghanda ka, Adortao. May gagawin ako sa iyo. Ano? Bakit naman? Ano ang gagawin mo sa akin? Sige. Diyan ka na. Magkakasama kayo ng mga ahas at mga sawa.
Ay, parang awa. Matandang Jabla. Uy, buksan mo itong kulungan. Lalabas ako. Sige, magkakasama na kayo ng mga sawa. At magiging sawa ka na rin. Ay, ano ba ang kasalanan ko sa'yo? At bakit ganitong ginagawa mo sa akin? Huwag mo nang itanong kung ano ang kasalanan mo. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam. Kaya magdusa ka. Sige, dyan ka na. At kasama mo ang mga sawa. Ay, parang awa mo na! Oy! Palabasin mo ako nito! Kung ganun, nahanap na si Ma'am Dahlia, Mami. Oo, anak. At alam mo kung saan inilagay nung matandang yun? Nung kinidnap niya si Dahlia? Saan po, Mami? Sa farm ng ama ni Aris na kaibigan mo. Oh, kung saan ako niyayaya ni Aris na pumunta, Mami? Oo. Doon dinala ng matanda si Dahlia. Kung ganyan, ang ibig sabihin, doon nakatira yung matanda? Siguro. Anong dahilan kung bakit kinidnap niya si Dahlia? Hindi ko alam. Hindi naman nasabi ni Dahlia sa akin. Oo nga pala. Ano ang motibo ng matandang yun? Bakit niya kinidnap si Dahlia? At ang tanong, matanda siya. Paano niya nakidnap si Ma'am Dahlia? Ha? Oo nga no. Siguro, mayroong ibang kasama yung matandang yon. Siguro, sinabi lang niya na mag-isa, pero meron siyang kasama. Oo nga. At kung totoo yung sinasabi mo, paano nakidnap ng matanda si Dahlia kung wala siyang kasama? Ay, nako. Inaantok na ako. Ay, pero, napakarami naman ng mga lamok dito. Pinapalibutan ako ng mga lamok. Pero, teka lang. Bakit hindi kinakagat ng lamok yung mga sawa dito? Ay, makalabas lang ako dito. Ay, papawi ako sa matandang Jabla na yun. Wala naman akong alam na kasalanan ko sa kanya. Bukod sa pagtulong ko kay Sir Artemis para makatakas kasama si Dahlia. Sayang dahil walang malay si Dahlia nung nakita ko. Saka hindi niya ako nakita nung nagbalik ng malay niya dahil tinakas na ni Sir Artemis. Teka lang. Mayroong kwago sa sanga ng kahoy dito sa pinaroroonan ko. Ano ba naman itong ginagawa sa akin ng matandang Jabla na yun? Isusumbong ko kay Sir Ganon para palayasin na siya dito sa farm. Ako,
ako. Wala naman siyang naitutulong dito. Kundi mamirwiso lang. Tama. Sasabihin ko ito kay Sir Galon na ginagawa niya sa akin. Magsusubok ako. Hating gabi na dito sa mundo ng tao. Ano kayang ginagawa ni Adortao? Natutulog na kaya sa ganitong oras? Pupuntahan ko, titingnan ko siya. Nagsisignal at umiilaw itong kwentas kong nakabiting sa akin. Siguradong kumukontak na si Reyna Hadesa. Tawagan ko siya, Mara. Kailangang makausap ko siya tungkol sa iniisip kong tungkol kay Gadon. May koneksyon kaya sa matandang babae na yon na nakatira sa kanyang farm? Tawagan ko siya, Mara. Mag-usap kami tungkol sa aking plano. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.